Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Duterte Senators kakasuhan sa pag-eskapo ni Bato, DDS Piluca pahiya at Cayetano masisibak agad sa pwesto. At matapang na abogado, ni Real Talk ang liderato ni Cayetano. Grabe mga kaibigan, kung inaakala ng mga Duterte Senators at ni Cayetano na untouchable na sila, abay pinag-utos na po ng Pangulo na panagutin at imbestigahan ang lahat ng kasabwat sa pag-eskapo ni Bato at ang nangyaring putukan dyan sa Senado. Umaksyon agad si Ombudsman Remulla at ang unang sinuspinde si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na siya umano ang unang nagpaputok. Sabit din dito ang arkitekto umano ng kaguluhan na si Senate President Cayetano. Ang NBI naman sa pangunguna ni Direktor Matibag itinuturing na person of interest at namumurong kasuhan ng obstruction of justice ang pasiga-sigang senador Robin Padilla. Humirit naman itong si Cayetano at Piluca. Bakit daw sila ang pinag-iinitan samantalang sila itong sinugod at kinawawa? Binabaliktad daw ang usapan, kaya naman bineltahan itong si Cayetano at Piluca. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Itong matinding ipinapalabas ngayon ni Sir Mon Tulfo. Ayon po sa kanya, sinamahan po ni Robin Padilla itong si Bato mula sa Senado hanggang sa Manila Yacht Club. Tapos sumakay ng yate patungong Batangas. Nako, pagdating daw sa Batangas mga kaibigan, sumakay umano si Bato ng chopper patungong Mindanao habang si Robin Padilla ay naiwan at mapahanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Ayon daw ito sa source ni Mon Tulfo. Kaya naman mga kaibigan, tama lang, oo, na isama bilang person of interest itong si Bad Boy Robin. Abay sinamahan at iniskapo ba naman ng isang puganting Bato? Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayong dapat kasuhan at managot ang mga senador na kasabwat dito? Mantakin nyo naman po mga kaibigan, kinupkop at pinatakas ang puganting Bato. Kasama pa umano ni Bad Boy Robin matapos ang putukan dyan sa Senado. Aminado na nga itong mga kaibigan si Aplasca na siya ang unang nagpaputok dahil sa maling akala. Kaya nga siya sinipa sa pwesto ni Ombudsman Boying Remulla. Tapos itong si Piluca to the rescue mga kaibigan. Bakit naman daw sinuspinde si Aplasca? Dapat daw si Matibag at Trillanes ang dapat hulihin at kasuhan. Tingnan niyo po ito, saglit lang to. Paano nga? Bakit yung usa na talagang nagtatanggol lamang sa kapakanan ng kanyang mga... Sapagkat yung trabaho talaga nila. Trabaho niya yun. Nag-fire ng firing shot. You did not even assume the regularity of his function. Diyan mo makikita. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspindi niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Enforcement function. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premise rito. Pinagbababa ng armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, kanya, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Trillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Pinailan ba? Wala po. Siyempre wala, kasi nga naman wala naman silang nilabag na batas. Napakasinungaling nitong Piluca mga kaibigan. Yun daw yung standard, yun daw yung protocol. Pero kahit na ganun mga kaibigan yung pinagsasabi ni Piluca, walang pake si Ombudsman Remulla. Sa hiling ni Piluca at ni Cayetano, nabigyang leksyon si NBI Director Matibag at si Sentry. Nilalayo po tayo doon sa totoong issue, doon sa mga lehitimong issue. Una na dyan mga kaibigan, nasaan nga ba si Puganting Bato? Dahil ilang oras lamang mga kaibigan matapos yung barilan, nakapoga at nakalabas sa Senado si Puganting Bato. Tapos yung sinasabi ni Piluca mga kaibigan, ginawa lang ni General Aplasca ang kanyang tungkulin dahil nanganganib ang buhay ng mga senador. We're under attack. Talaga ba? You're under attack?
Kaya pala mga kaibigan, no? Tignan nyo naman mga kaibigan yung mga itsura, di ba? Nakuha pang makapag-group picture. Wagas ang mga hudas, nakangiti pa. Sabay-sabay pa talagang nag-dinner, ibang klase. Yan ba yung we're under attack? Ang saya-saya nila mga kaibigan, no? Samantalang yung mga media, ayun mga kaibigan, nagkakagulo, di ba? Nininervyos kasi nga baka tamaan ng ligaw na bala. Pero itong mga to, sabay-sabay nag-livestream. Ay grabe mga kaibigan, ginagawa tayong tanga at mga bobo ng mga to eh. Kaya naman, heto matinding buwelta ng isang matapang na abogado sa mga senador na trapo. Pakinggan po natin to, ang ganda po yun na to. Nainis ang madami sapagkat nakita natin ang lahat ng sakit sa sistema. No, nakita natin lahat ng sakit sa sistema. We saw all the sick things in the system. Number one, sa tingin ko nakita natin yung the powerful protecting the powerful. Number two, nakita natin yung kaisipan na para may feudal mentality na dapat pala nakakabit ka sa isang makapangyarihan para makakuha ka ng hustisya o kaya madelay mo ang justice. Diba? At number three, nakita natin yung tribe mentality na kung kasapi ka sa tribo nila, whether right or wrong, at all costs, talagang poprotektahan mo sila. Kasi sa tayong mga nanonood na ordinaryong tao, Yes. nakikita nating maigi ang double standard ng justice. Kaya minsan naiinis tayo. Bakit gano'n, ano? At yung ano pala, basta't powerful ka, politiko ka, influential ka, nawawalan sa isayang accountability. Correct. At isa pa, yung accountability, it was viewed as an attack. Wow, parang ibang klase na itong nakikita natin. Kaya madami sa atin ang naiinis sa nangyari. Bukod sa legal, bukod sa usaping legal. Ito yung usaping practical, societal, psychological ng mga pangkaraniwang tao. Ganun pala, it's the rule of men and women rather than the rule of law. Kasi parating sasabihin natin, due process, hulihin ang mga nagkamali. Pero pagdating mo sa pinto ng Senado, tigil muna. Hindi pa pwede yung ganon. Di ba? Hindi pa pwede yung ganon. Dapat may consistency. Tama naman po, di ba mga kaibigan? Yung sinasabi dito ni Attorney Mel, nakakagalit at nakakadismaya. Yung mga ganitong klaseng senador, puro takipan ng baho ng bawat kaalyado. Di ba mga kaibigan? Pansinin nyo na lang yung impeachment ni Sara Duterte. Pagdating sa Senado, nalilibing, nababasura, di ba? Pinapatagal, drinidribble, di ba? Yung kaso ni Bato, kinupkop, pinatakas. Saan ulit nangyari? Sa Senado. Basta ang may hawak nito, ang may hawak ng liderato ay mga Duterte, tulad ni Escudero at ni Cayetano. O di ba mga kaibigan, pag sila mga kaibigan, panigurado may gulo. Tapos mga kaibigan, magtatago sila sa rason na pinupolitika sila at ginigipit. Ganyan yung kanilang palusot. Magtataka pa ba tayo mga kaibigan? Kaya nga nagsama-sama yung tresing hudas kasi nga may kanya-kanyang baho at kaso. Kaya takipan malala, baka sakaling maging pangulo si Sara Duterte. Abay matik, absuelto ang lahat ng ito mga kaibigan. Kaya nga mga kaibigan, itong grupong Cayetano, ang kakapal na muka. Sila pa yung galit pag binabatikos natin na scripted yung pagtakas ni Bato. Kapal mga kaibigan. Kasi madami pa tayong dapat malaman. Kaya nga, because of the unclearness of certain aspect, True. at saka yung napaka-coincidental naman ang nangyari, talagang madaming rason para ang mga tao ay mag-speculate. Di ba? Talagang mukha at ang stage to. At kung titignan rin natin yung ilang mga kwento, nag-drill ng wall, para bang nanonood ka ng pelikula na para pumapasok sa ilalim, nagdi-drill para makapagpanakaw. Parang yun ang imagination mo. O kaya bigla na lang parang on the spot, so, almost sabay-sabay silang nag-Facebook page, di ba? Parang, o kaya, yung kanina, yung shots na pinag-uusapan nyo, sobrang dami.
OA ata yan. So yun ang mga tanong. Yun ang mga tanong. Kaya tingnan natin, hustuhin natin ang narrative dito at tingnan natin ang husgado. Pero hindi ko masisisi ang ating mga kababayan kung talagang iniisip nila ang stage nito. Ako nga, ang impression ko pa lang, sabihin ko lang, perception ko pa lang, impression ko pa lang, paratang stage to. Pero titingnan natin ang kabuuan ng final investigation. Ngayon, dalawa lang ang sitwasyon dyan eh. Either it is by design or incompetent ang mga gwardiya. Ibig sabihin ko ng design, orchestrated. Talagang kasi kung makikita mo yung chronology of events, di ba? Nagkaroon ng umaga, nung hapon, and then nagkaroon ng kaguluhan, and then nagpuntahan ng mga tao doon, and then natiwasay, nagkaroon daw ng negotiation, and then nung madaling araw, umalis. Paratang makikita mo yung dots doon. You can connect the dots, di ba? You can connect the dots. Ngayon, ito nga ang sinasabi ko. Kasi kung totoong may layunin na itakas yang si Senator Bato at kung lumabas talaga na totoo na valid warrant of arrest na kamukha ng dinedeklara ng DOJ ngayon, sa tingin ko lang, may opinion, maaring pumasok yan. Ito yung batas nating obstruction of justice. Ano ba yung obstruction of justice? Ang sino mang taong mag-impede, frustrate, delay, obstruct ng aprehensyon ng isang sospek ay mananagot sa batas at ang kapurusahan ay maaaring umabot ng 6 na taon. Sarap pakinggan mga kaibigan. Di ba? Na makukulong yung mga kasabwat dito. Pero kung ganito yung sistema, tulad ng nakikita natin ngayon, abay mukhang malabo. Impeachment nga ni Sara, delikado pa mga kaibigan eh. Di ba? Sa isang liderato ni Cayetano na kumukup-kup ng pugante, sabay pinaeskapo. Ang galing mga kaibigan, director talaga. Ang daming mga actors dyan. Sinamahan pa talaga yung puganting Bato. Tapos yung isa naman, naalanganin, no? Itago daw yung CCTV. Tapos nagkatotoo nga mga kaibigan, walang maipakita ang liderato ni Cayetano na CCTV kung ano yun nangyari. Diba? Gagaguhan. Kaya nga ang panawagan ng publiko, palitan at sibakin si Cayetano para bumalik lang yung tiwala namin sa inyo dyan sa Senado. Kaya yung plano sa darating na Lunes mga kaibigan na ikudita si Cayetano ay ituloy nyo po yan. Kahit sino na dyan, di ba, ang pumalit, wag lang sa hanay ng Treseng Judas. Di ba, palitan na agad-agad, forthwith yung si Cayetano. Okay lang sa amin mga kaibigan, di ba? Kung si Zubiri, si Soto, si Win Gatchalian, o kung sino pa, wag lang yung Treseng Judas. Abay, asahan nyo po, no? Talagang makukuha nyo pong suporta ng taong bayan. Ang galing nyo lang po, forthwith si Cayetano, parang awa nyo na. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.